Masayang buhay, mga ka-garden, kaplantito, kaplantita. Andito lang po ako sa terrace ng aming bahay. Gusto ko lang po i-share yung aking mga tanim na pechay dito lang sa maliliit na paso. So, ipapakita ko po sa inyo. Ito po yun. So, ayan po yung mga pechay na tinanim ko. Ayan. Bali, day 1 pa lang po yan. Kahapon ko lang po itinanim yan, September 20. Today is September 21. So, day 1. So, ayan po yung mga pechay. I-update ko po kayo pag medyo malalaki na po yan. So, pwede rin po kayo magtanim sa kahit sa mga plastic bottles lang. Yan. Ito naman yung aking mga seedlings na dadalhin doon sa farm. Ito yung mulberry. Napakalaki ng dahon, no? Ayan, no? So, ito naman yung kamya. Ito naman yung mahogany. Yan yung kalamansi. So, dito sa mga pechay, i-update ko po kayo pagka mga second week na yung status nitong aking mga tinanim dito sa maliliit na paso. Update lang po ako dito sa aking mga tanim na pechay. Papakita ko po sa inyo ito after 10 days simula nung aking tanim. So, ayan na po yung kalagayan ng ating pechay na tinanim sa maliliit na pasok. O, ayan o. Hindi po pare-parehas ng laki. Yung iba mabilis lumaki. O, ayan o. Ayan po yung pechay na tinanim ko lang sa paso after 10 days. Ayan. Iba mabilis lumaki. Sa lahat na tinanim ko, mayroon ding hindi nabuhay. Ito yung isang lagayan. Ayan. Ito yata yung pinakamalaki. Ayan. Ayan. 10 days pa lang po yan. So, yan po yung update natin simula nung itinanim. So, mag-update lang po ulit ako dito sa aking mga tanim na pechay. Saka ipapakita ko sa inyo yung aking nabili sa palengke. So, ito muna yung nabili ko sa palengke. So, ayan po yung mga pechay na nabili ko sa palengke. Ito naman yung aking mga tanim sa maliliit na paso. Ayan halos kasi nilaki lang wala pa pong yan 30 days. Ayan, hindi nga lang pare-parehas din ng laki, pero kahit paano halos parehas lang ng laki sa binebenta sa palengke. Ayan so pag may tanim medyo mababawas-bawasan yung budget sa pagbili ng mga gulay. Ayan po yung aking mga tanim na pechay. Yun. Ilang araw na lang din po pwede nang harvestin yan. Ito sa nabili ko sa palengke. Ayan.
So yun po yung aking update dito sa aking tanim na mga pechay. Masayang buhay mga ka-garden, kaplantito, kaplantita. So eto, akin nang haharbisin yung aking mga tanim na pechay. 39 days pwede na mag-harvest simula tinanim ko yan. Eto, pakita ko sa inyo ha. Yun, hindi pare-parehas ng laki, pero yung maliliit iiwanan ko, yung malalaki pwede nang harvestin kagaya nito. Yan, ito pa nasa baba. So siguro sa susunod na pagtatanim ko nito, yung magandang binhi na yung kukunin ko, kasi nabili ko lang to sa sa poultry supply, yung seeds na to. Akin lang sinubukan, mga legacy yung yung mga pechay. Finally mga kaplantito, mga kaplantita, ito harvestin ko na yung aking mga pechay. 39 days lang to. Ito, naka-aksan na ako. Napakaganda So ayan, pangalawa. Ayos. Lo, diba? 39 days lang to pinagsama-sama yan ito, diba? Napakaganda. Gusto ko na yung mga po pwede pa makuha. Dyan lang ko muna. Yan. Napakasarap mag-harvest. Walang halong chemical dami sarap mag-harvest dami na yan yung aking mga tanim na pechay. Napakasarap nito diba? May libangan ka na, meron ka pang ma-harvest. Siguro isa na lang kasi iniwan ko na yung maliliit. So, mga ka-garden, kaplantita tingnan nyo yung akin na harvest ito dami ayan pag dinan yan to siguro may 1 kilo rin to. So yun po after 39 days ito na po yung aking tanim.
So kung pwede nyo pong gayahin, magtanim din po kayo sa mga plastic bottles. So, maraming salamat at hanggang sa muling pagkikita. I know gold is not